For the past few weeks, I've been searching for the best digital camera na pwede kong bilhin dito sa Pilipinas. And kahapon, binili ko itong Ricoh GR3 HDF. Ito po siya guys. At habang ina-explore ko siya, why not gawa na rin natin siya ng video para mapakita ko sa inyo yung mga sample shots niya. And para rin sa mga curious dito sa kamerang to, this video is for you. What's up sa inyo lahat? My name is AC De Castro. You know. So na guys, kamusta naman kayo? And kamusta naman ako? Ito na nga may bago tayong camera. Ricoh GR3 HDF. Ito po siya guys. Second hand ko to nabili for only 60,000 pesos. And yung brand new price nito dito sa Pilipinas is around 73k mga ganon sa Henry's Camera sa SM North. Isa talaga sa mga reason kung bakit binili ko tong Ricoh GR3 HDF kasi gusto kong maging sobrang ganda or best version ng mga photos yung mga pinipicturean ko pag nagta-travel kami. So this month, kung magta-travel man ako, gusto ko yung paldo na talaga ng mga pictures guys. Narecommend to sa akin ng mga tropa ko sa Labanesa Raya and sa Lavishno Isles dahil nga sobrang paldo daw talaga na itong quality ng Ricoh GR3 HDF. Doon talaga ako nabudol kasi nung tinry niya, wow, ang ganda talaga, sobrang ganda, ganyan. Kaya ngayon, explore natin siya. Lalabas tayo para mag-photo test neto. And sakto, naka-action cam naman ako. Pwede ko ilagay dito sa dibdib ko para mag-POV vlog tayo habang nagpipicture ako. So yeah, quick spec sheet muna tayo. The Ricoh GR3 HDF has a 24.2 megapixels na APS-C sensor, 28mm yung kanyang focal length, and meron din siyang f2.8 na aperture. And dahil nga HDF siya, meron siyang built-in na highlight diffusion filter. Mahirap explain through words pero parang nagiging soft yung kanyang mga lights, ganyan. Fantasy talaga, kung fantasy yung kanyang vibes. Touchscreen na rin yung kanyang display guys, and sobrang responsive niya in a way na parang smartphone yung responsiveness niya, lalo na sa pag-zoom ng mga photos niya pag nire-review nyo. And also yung mga controls niya is programmable. Pwede nyo palipat-lipatin yung mga controls na gusto nyo. Depende, kumbaga personalization nyo na lang yun. And bonus pa sa kanya, mas malipis siya and mas maliit kaysa sa Sony ZV-1 and Canon G7X. So yeah, lalabas din kasi ako ngayon, magpapalaundry ako. Ang situation ngayon guys is medyo cloudy na medyo maulan, pero okay yan, palag-palag lang yan, Talagang giyang na rin kasi talaga akong i-test tong kamerang to. Kaya habang pinaglalaroan ko siya, ipakita ko na rin sa inyo kung ano yung mga pictures niya. Hindi ako mag-edit guys like kung paano ko pinitek dito, lagay ko agad dito sa video. Ganyan. So yeah, labas na tayo. Let's go! Nag-accept kayo card? Opo. Full tank po, regular na. Wow! Tapos na ako magpa-laundry, tapos na ako magpa-gas. Pwede tayong picture-picture. Picturean din muna natin yung kotse, para makita nyo yung mga angulo-angulo dito. Yan. Okay na yun, naparami na. Okay, so yun na guys, nakauwi na rin ako. Nilipat ko muna yung mga photos sa cellphone para makita ko yung full resolution niya. And ito yung ginamit ko guys, adapter
na Type-C. Kung interested kayo dito, lalagay ko lang dito sa baba. And then guys, pag-usapan natin yung photo quality ng GR3. One thing lang naman sabi ko, sobrang crispy niya talaga. Sa ganito kaliit na camera, nakakapag-produce siya ng sobrang high definition na photos. Maganda rin yung kulay niya even though na standard lang yung preset natin dito. Pero when it comes to colors naman, meron naman kayong tatlong option dito na magtimpla ng mga recipe na tinatawag. Ito, merong U1, U2, U3 dito guys. And makakahanap kayo ng recipes dun sa Rico Recipes application. And meron din sa TikTok guys, may mga nag-share din ng kanilang mga recipes. Meron ako ditong tatlo, yung Natural Negative, Kodak Chrome, tapos yung Chrome Slide. Tinry ko rin sila kanina. And ito yung mga photos nila. Overall, sobrang satisfied ako sa mga photos nito. Pero kung gusto nyo bumili nito guys, ay may kailangan lang din kayong mga i-consider na mga bagay-bagay. Unang-una sa lahat, wala siyang flash. Pwede naman kayo bumili ng mga external flash na pwede nyo ilagay dito sa cold shoe mount. Pero since hindi nga siya built-in, magtitimpla-timpla kayo ng onte sa ISO, shutter speed, etc. etc. Ganyan. Next naman, wala siyang optical zoom. Kumbaga 28mm lang talaga ang focal length niya. Pero may option naman dito na mag-crop into exactly 35mm and 50mm. And since programmable nga yung mga buttons niya, pinrogram ko na dito sa gilid guys. Ayan, katulad nito. Ito 28, 35, 50. Ganyan. Pero yun nga, no, digital zoom lang siya. Parang kinakrop lang niya talaga. Pero even though naman na cropping lang yung ginagawa niya guys, malinaw pa rin, no, kasi sobrang crispy ng mga photos. And next naman guys na gusto kong i-tackle is yung HDF niya, yung Highlight Diffusion Filter. Kung mapapansin nyo yung mga photos na pinicturean ko is may pagka-dramatic na dreamy vibes dahil yon sa HDF. Yung ilaw niya, ginagawa niyang smoother. Tapos parang kumakalat siya. Kaya ganun yung itsura niya sa mga photos. May mga photo example din ako ipapakita sa inyo na nagpapakita talaga ng HDF. Papakita ko lang dito. Nung kumain kami sa Vikings, ayan, grabe, ang daming ilaw doon. And also, sa situation natin ngayon, gloomy kasi yung weather, cloudy, tapos medyo maambon. Kaya hindi natin nasagad yung full potential na itong kamerang to. Pero may papakita din ako sa inyo mga sample photos na kahit pa paano maayos yung lighting situation. Eto siya. And yeah, next naman na kailangan nyo i-consider dito is hindi na-fold etong display. Kumbaga built-in siya na ganyan. So kung mag-picture kayo ng nasa mababa, ganyan, sisilipin nyo talaga ng ganyan. Hindi nyo pwedeng i-flip yung kanyang screen. Pero sa akin, hindi naman siya deal breaker. Ayan. And last but not the least, sa video quality niya, pangit. Pangit daw. Pero hindi ko pa kasi natitry. So pwede nating itry yon sa next video. Pero yeah, overall, totoo nga yung sinasabi nila guys, no? The Ricoh GR3 HDF is a street photography beast. Ganito lang siya kaliit, no? Pero yung mga pictures na napoproduce mo is pang professional talaga, no? Sobrang crispy, sobrang ganda. Kung naghanap din kayo ng camera na sobrang ganda ng quality, pero nabubulsa nyo pa rin, pasok na pasok to para sa inyo. Perfect to for travels, IG photos, kung kailangan nyo ng professional looking, pero ayaw nyo magdala ng mga malalaking cameras, eto na yun guys. So yeah, yun lang naman ang masabi ko for today's video. Let me know what you think. Lagi ko na itong gagamitin sa mga post ko, kaya make sure to follow my Instagram account para updated kayo sa kung ano yung photo quality netong GR3 HDF. And as always, kung nagustuhan itong video na to, leave a like, leave a comment, share sa mga katropa nyo, and don't forget to subscribe sa akin channel for more AC Castro vlogs and videos. And yeah, peace!